Matamis sa mga ngiti ni Nanay Concepcion Naglinaw o mas kilala sa tawag na Mamang, 82 years old, sa bawat bumibili sa kanya. Kain na! Oo! Oh, sige! Ikaw kami, kuha daw. Bagay na bagay sa inilalako niyang Banana Q at Kamote Q. Banana Q, mainit! 65 taon nang nagtitinda dito sa Escolta si Mamang. Ay, Banana Q, mainit! Pero ang kanyang matatamis na ngiti, unti-unting tumatabang dahil sa mahal na mga bilihin. Banana Q, mainit! Ay, Banana Q, mainit! Lalo na ang pangunahing sangkap sa mga tinitinda niya, ang asukal. Alas 6 pa lang ng umaga, laman na ng kalsada si Mamang. Pupunta siya sa Divisoria sa Maynila para bumili ng mga sangkap sa tinda niyang Banana Q at Kamote Q. Ang dala niyang puhunan, 2,000 pesos. Agad dumiretso si Mamang sa bilihan ng saging na saba at kamote. Oh, sige, ilagay mo dyan. Mabili ako sa kamote. 1,200 pesos ang ginastos niya para rito. Ang iba pang kailangan niya tulad ng mantika, steak at gas sa pagluluto, aabot naman sa 440 pesos ang kabuang presyo. Pero ang isa raw sangkap na talagang naramdaman niya ang pagtaas ng presyo ay ang asukal. Kung noong 2020 o bago mag-pandemic, nasa 40 pesos ang kada kilo ng asukal, ngayon, doble na ito sa halagang 80 pesos. Noon mura pa, ngayon mahal na. Kinikita ko, medyo malaki-laki, kaya man mura pa. Ay ngayon, yung tubo ko napupunta sa mahalang bilihin. Pagkatapos mabili ang lahat ng kailangan, pumunta na si Mamang sa kanyang maliit na pwesto sa Escolta at sinimulan na niya ang pagluluto. Dahil sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin, kinailangan ding magtaas ng presyo ng paninda ni Mamang. 12 lang isa ka-stick, nag-15, ngayon 20 na. O kahit na 20, parang kunti pa rin tubo. Hindi ko mapunta sa mahal na bilihin. Isang daang stick ng Banana Q at ilang plastic ng Kamote Q ang ilalako niya ngayong araw. Aba, masarap dito, mahangin-hangin. Banana Q, mainit! Ang pagtitinda ang ipinantaguyot ni Mamang sa kanyang 6 na anak. 20 taon na ang nakararaan mula nang pumanaw ang kanyang asawa. Ay, Banana Q, mainit! Banana Q kayo! Tinutulungan naman daw siya ng mga anak pero gusto pa rin ni Mamang na kumita ng sariling pera. Nakapagpaaral ako ng mga anak ko. Siyempre, binabaunan mo sila. Kung minsan yan, ibayad mo sa tubig, bayad mo sa ilaw. Noon, mura pa ang hanap ang bilihin. Kahit pa paano, nakipon ako ng pera. Kahit kubo-kubo lang yung bahay ko. May sarili akong bahay. Talagang binabalik-balikan daw ang paninda ni Mamang. Ayan ang original dito, titinda saging, maliliit pa kami. Napakasarap na! Hindi na po, hindi na Banana Q, Mamang! Banana Q, oh! Kahit tirik ang araw, wala siyang pagod sa paglalako. Nag-iipon daw kasi siya ngayon ng pambili ng bigas. Bunti lang yung kinikita mo. Itabi mo yung iba para may ibili ka ng bigas. Ngayong araw, 500 pesos ang kinita ni Mamang mula sa 8 oras na pagtitinda. Ang kanyang hiling, sana naman bumabang presyo ng mga sangkap na ginagamit niya tulad na lang ng asukal. May kunting pera ka nga makikira. Hindi maubos sa pagkain, di ba? O, hindi ipon ka man kahit papaano. Tulad ni Mamang, pagbebenta rin ng pagkain tulad ng iba't ibang kakanin ang sumalba sa pamilya ni Charlene Eligwe. Lalo na nung kasagsagan ng pandemya.
Nagsimula po ako magkakanin nung nawalan na ho ako ng trabaho. Nung nag-endo na po ako sa isang supermarket. Nagsimula lang ho ako sa paggawa ng puto hanggang sa nag-click na po siyang nag-click. Sabihin po natin sa isang araw kumikita ho ako ng mga 2,000. Pero ngayon, bagong pagsubok na naman ang hinaharap niya dahil sa pagtaas ng presyo ng mga sangkap na ginagamit niya sa paggawa ng kakanin, tulad ng sapin-sapin at puto. Ngayon ho, maswerte na lang kung may 500 nakita sa isang araw. Minsan po wala pa talaga. Kinailangan din niyang taasan ng konti ang kanyang presyo para tumubo sa pagtitinda. Tapos hindi ko naman po pwedeng bawasan yung paggamit ng asukal kasi masisira yung lasa ng paninda. So magiging kasirean ko siya sa tao. Online ang bentahan ng mga nilulutong kakanin ni Charlene. Ramdam na ramdam daw ni Charlene ang pagtumal ng benta ng kanyang mga produkto. Dahil na rin daw siguro sa pagtitipid ng mga mamimili. Humina na po talaga siya. Tsaka marami na rin hong kakompetensya. Asukal din ang isa sa mga pangunahing sangkap ng mga tinapay at pastries ng panederyang ito sa Quezon City. Bestseller daw nila dito ang ensaymada at mga cake. Ang asukal hindi pwedeng wala sa bakery, saka hindi pwedeng mahal. Pag walang asukal, walang lasa, di ba? Malaki raw ang epekto ng pagtaas ng presyo ng asukal para sa mga gaya nilang micro, small, and medium enterprises o MSMEs. 99.5% ng mga negosyo sa bansa kabilang sa MSMEs. Sigurado ako, libo-libong mga negosyo sa Pilipinas na nasa panaderya, nasa pagkain. Kami, maliit na bakery kami, yun ang pinakamasakit, ang mga tinatawag na micro and small enterprises. Alam niyo ba, na simula noong taong 1755, nag-export na tayo ng asukal sa iba't ibang mga bansa. Minsan na rin tayong naging top sugar producer sa Southeast Asia. Pero noong nakaraang taon, pansamantalang ipinahinto ang pag-export natin ng asukal. Kinailangan na rin nating mag-import ng asukal dahil sa pagbaba ng produksyon nito sa bansa. Ano nga ba ang dahilan nito at bakit patuloy ang pagtaas ng presyo ng asukal? Ayon sa Sugar Regulatory Administration, ang pagtaas ng presyo ay epekto pa rin ng pananalasa ng bagyong Odette sa Mindanao. Way back December, as you are aware, we had this Typhoon Odette. Because during the typhoon, there were 3 refineries that got damaged, 2 of which had major damages on their machineries, and 1, yung warehouse nila na damaged. So hindi po sila makapag-refine at saka wala silang mapaglagyan. Katunayan, kung titignan ng datos, bumaba ang sugar production sa bansa sa nakalipas na taon. Kung noong crop year 2020 to 2021 ay nasa 2.1 million metric tons ang nagagawang asukal sa bansa, ngayong crop year 2021 to 2022 ay nasa 1.6 million metric tons na lang ito. Dahil dito, nagkulang talaga ang supply sa merkado. Ang nangyari, industrials or food companies, they had to buy whatever is available that was intended for the retail market. Kahit anong presyo, binili nila. So kaya nga, siyempre, yung mga market players natin, masyado taas ang demand. So kaya nga, lumobo yung presyo. Isa sa naging suhestyon ng SRA ay mag-angkat ng imported na asukal sa bansa. Posibleng mapababa raw nito ang presyo ng asukal sa merkado. Pero tutol dito ang ilang grupo ng mga magsasaka. Kapag dumami raw kasi ang imported sugar, posibleng maapektuhan ang ating local farmers. Pero ngayong taon, natuloy pa rin ang pag-import ng asukal ng Pilipinas. Sa 200,000 metric tons ng asukal na pinayagang i-import sa bansa, 80 metric tons na ng asukal ang dumating. Asahan daw na bababa ang presyo nito sa mga susunod na buwan. Malaki ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga maliliit na negosyo. Ang kakarampot nakita nila noon, mas lalo pang lumiit. Sa kabila nito, hindi raw titigil sina Mamang at Charlene. Tulad ng mga nakilala naming jeepney drivers na sina Mang Francis at Joel, umaasa sila na bababa ang presyo ng mga kailangan nila at malalagpasan nila ang krisis na ito.